heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands above. Day after day they pour out their speech. Night after night they boast what He speaks. No voice is heard yet their message goes far. Their words reach the ends where the nations are. The sun rises like a bridegroom in light, running its course through the heavens so bright. Nothing is hidden from all of its heat. Your glory surrounds all beneath your feet. Your law is perfect, reviving the soul. Your testimony makes the simple whole. Your precepts are right, bringing joy inside. Your word is a lamp and faithful guide. Your law is perfect, reviving the soul. Your testimony makes the simple whole. More precious than gold, sweeter than the honey. Lord, let my words be pleasing from me. The fear of the Lord is holy and pure, standing forever steady and sure. The rules of the Lord are righteous and true, altogether faithful in all that you do. By them your servant is lovingly warned. Great is the reward for hearts transformed. Who can discern every hidden sin? Cleanse me from faults that dwell within. Keep me, Lord, from prideful ways. Do not let sin within me reign. Then I will stand blameless and clean, redeemed before my holy King. Your law is perfect, reviving the soul. Your testimony makes the simple whole. Your precepts are right, bringing joy inside. Your word is a lamp and faithful guide. Your law is perfect, reviving the soul. Your testimony makes the simple whole. More precious than gold, sweeter than the honey. Lord, let my words be pleasing from me. Welcome to Family Fun Day! Yay! Family Fun Day! Day 2 of Family Fun Day. We're giving it away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away. We're giving it all to go your way. In the Father, there is freedom.
Praise the Lord. Mukhang summer ngayon ah. May tao ba rito? Hallelujah. Andiyan pala. Okay. So, praise God. Tayo po ay patuloy na salamat po sa katapatan ng bawat isa po sa inyo. At we give you all the glory of the Lord, sa glory ng Panginoon, na natapos po natin ang Family Fun Day natin. At patuloy na pinapalakas natin ang bawat families. Okay? Bawat family para magiging ma-strengthen ang pamilya at relationship din ng family. At pagka matibay ang pamilya, matibay ang iglesia. Okay? Pag matibay ang iglesia, okay, matibay ang pamilya, matibay ang isang bansa. So, glory to God. Alam ko, napuyat yung mga kasama namin na galing sa retreat, Family Fun Day. Marami tayong nagawa po doon. Siguro ilagay nilang nila sa FB page natin yung mga recap. At patuloy na ma-encourage tayo to pursue the Lord. Okay? Kaya na tayo nanonood para panuorin, para makita din natin ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ng mga pamilya. Okay, ngayon, regards daw, sabi ni Pastor Larry at ganoon din si Pastora Marlene, patuloy nila kayong pinapakumusta at yun po ay tayo naman po ay obedience na ipadaloy, ipabalita po sa inyo, isabi sa inyo ang kanilang pangungumusta sa bawat isa. Hallelujah. Praise the Lord. Sumigaw nga tayo ng praise the Lord. Yan. So ngayon, ang pag-aaralan po natin, meron po bang first-timers dito? Sa mga onliners, pasensya na kayo onliners, ako na ang nandito, kayo naman ang nasa online. So yun po, praise God, sa mga first time na makakita po sa amin, ay tayo po yung nagtuturo po dito, pagka nasa Vienna po kami, nasa Austria po kami, tayo po ay nabibigyan ng pagkakataon na makarating po every month po dito para tayo po ay magpatuloy sa ating paglago bilang anak ng Diyos. Ang paglago ay nasa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. So yun po, every miracle starts with a problem. Yan po, pag nababasa po ninyo yan, di ba? Pagka walang problema kasi, walang milagro. Pagka walang eleksyon, walang botohan. Amen. So, hindi naman natin pinapre-pray na, Lord, marami sana akong problema para marami akong milagro. Huwag naman ganon. Kaya lang, sa ayaw mo't sa gusto, may problema ka sa mundong ito. Andiyan po ba tayo? Sa ayaw mo't sa gusto, magbabayad ka ng bills. Di ba? Sa ayaw mo't sa gusto, magkakasakit ka na rin. Gaano ka man nag-iingat, magkakasakit ka pa rin. Andiyan po ba tayo? Kahit na nag-iingat ka, kung driver ka, gaano ka man kaingat mag-drive, kahit ikaw ang the best driver in the world, may makakasalubong ka pa rin na balasubas na driver. Andiyan po ba tayo? Kasi nasa mundo tayong problematic. Nasa mundo tayong broken world. Nasa problematic tayo na mundo. Kaya kailangan natin ang may kasama na may relasyon tayo sa ating Panginoong Diyos para yung mga pagsubok na yon, mga ma-encounters natin na mga problema na yan, gagawin ng Diyos na magkakaroon siya ng pagkilos para po sa kanyang mga anak. Amen? Oh, mukhang summer nga. Ito na lang ba ang aircon natin? Hello? Ha? Walang aircon talaga, no? Wala bang aircon? Ito na lang ang aircon natin? Talagang malamig talaga dito sa Finland. Ibig sabihin, hindi niyo na kailangan ng aircon. Kasi next month, winter na. Hallelujah. Okay, praise God, naintindihan ko naman ang bawat isa, tayo. Parang nandito kasi sa harapan, parang gumagalaw lahat eh. Okay. So every miracle starts with a problem. So yun po ang pag-uusapan po natin. Next slide. So sabi niyo dyan, pag-uusapan din natin, patuloy namin ipinapakita ito sa inyo para meron tayong picture. Okay? Yung fulfilling the vision. Yan po ang vision po natin. Ano yung vision natin? Basahin natin. 1, 2, 3, basa. In Finland. Isa pa, hindi tayo nagkakaisa eh. 1, 2, 3, basa na malakas. Europe and the
world. So yun po, kaya yun po, we are making a major spiritual impact. Kaya meron tayo, ano ang impact natin? Hindi impacto, kundi spiritual impact sa bawat isa. Kaya tayo, nashiran kayo, naimpakan kayo ng life. Kaya kayo nandito, praise the Lord. Kaya yun po ang gagawin natin sa maraming kababayan natin dito po sa Turco. At saan man kayo lupalop ng Finland, sana ho, magpapatuloy ho ito na we are making spiritual impact. Okay? We are not, hindi po natin sinasabi na yung church natin, na Great Awakening Church or JAC, hindi po natin sinasabi na ito yung daan papunta ng langit. Kundi ito po yung instrumento ng Diyos na ginagamit niya para maisabi natin ang patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa kaligtasan. Amen ba yun? Wala nang ibang makapagliligtas, hindi ang church, hindi ang pastor, si Hesu Kristo ang tagapagligtas. Kumbensado po ba kayo? Hallelujah. So yun po, sabi niya dyan, purpose, ano yung purpose natin? To love God and people. Kaya loving God, loving people. The greatest commandments is to love love the Lord your God with all your heart. And the second is loving God, loving your neighbor as you love yourself. Amen ba yun? Kaya yun po ang purpose natin. Loving God and loving people. You cannot love people without loving God. Kasi to love people unconditionally, we have to love God, yung love ng Diyos na nagmumula sa Kanya na unconditional. Walang condition. Di ba punong-puno tayo, nasanay tayo sa mundong ito na puro kondisyon. Kung maglalampaso ka anak, may baon ka. Pero kung hindi ka maglalampaso, wala kang baon. Oh. Di ba? Example pa lang yun. Ang daming condition. Pero ang love ng Diyos, hindi niya sinabi, nung bumaba siya para maipako sa cross, hindi niya sinabi na magpakabait muna kayo. Umayos muna kayo bago ako bumaba, bago ako magpakapako sa cross. Hindi niya sinabing ganon. Ano ang ginawa niya? Nagpakumbaba. Bumaba bilang Diyos, nagkatawang tao para siya ay maipako, para mamatay, para sa ating katubusan ng ating kasalanan. Amen ba yun? Kaya we have to love God so that we can love people. Kaya pag kayo mga asawa ninyo, pumupunta sila sa church, itulak ninyo na pumunta sila sa church. Kasi the more they love God, pagka sinasabi nila magpunta sila sa Bible study, itulak ninyo. The more they love God, the more they can love you. Andiyan po ba tayo? Kaya yan po ang purpose natin. Ano yung goal natin? Every believer a disciple maker. Kaya ibig sabihin, prosesohan, dadaan po tayo sa isang proseso po ito ng paglago na unang-una, ma-experience mo ang Diyos, matanggap mo ang Panginoon, madala ka namin sa EGR hanggang mapunta ka sa embrace. Okay, ibig sabihin, ma-connect ka kung dito ka, nakita mo, dito nangusap ang Diyos na family kasi malaki, malawak ang body of Christ. Hindi natin sinasabi na tayo lang ang body of Christ. Marami pa na body of Christ. Pero kung kinausap ka ng Diyos, dito ka magpapadisciple, di i-care ka namin. Kaya dyan po pumapasok yung makonek ka sa church. Okay? Matanggap mo ang Lord, makonek ka sa church for discipleship. Kaya yung empower, maturuan namin kayo ng discipleship level 1, level 2, level 3. Hanggang pupunta kayo sa engage na kayo naman ang mag-evangelize sa iba. Andiyan po ba tayo? Hallelujah. Okay, papunta na tayo sa word. 2 Kings 4, 1, 2, 3. Pwede ba nating basahin ito? Sabay-sabay. 1, 2, 3, basa. Malakas. Is coming to take my 2 sons to be slave. Verse 2.
Next slide. Ako naman. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it into all the vessel and set aside the full ones. So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessel to her, and she poured it out. Now it came to pass, when the vessel were full, that she said to her son, "Bring me another vessel." And he said to her, "There is not another vessel." So the oil ceased. Naputol ang pagtulo ng langis. Then she came and told the man of God, and he said, "Go, sell the oil and pay your debt, and you and your son live on the rest." May isang ina ito, di ba, na humihingi kay Elisha. Okay, sabi niya rito, a certain woman of the wives of the sons of prophets cried to Elisha, saying, "Your servant, my husband is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slave." Kukunin nila yung 2 anak para aalipinin, bayad utang. Okay? Siyempre, sa time na yon, famine yun. Sa time na yon, pagtaghirap yon. So yun po. Kaya ito po, ang nangyari, anong response ni Elisha? Elisha, siya po yung man of God. Siya po yung prophet ng Diyos during that time. Binigyan siya ng instruction. Sabi niya, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house?" And she said, "Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil." Ang tanong ni Elisha, ano bang meron ka? Diba? Kaya tayo minsan, hingi tayo ng hingi sa Diyos. Pero ano ba yung pwede mo pang gawin? Diba? Yan ang tanong. Kaya kung meron tayong miracle, ay kung gusto nating magmilagro ang Diyos sa buhay natin, we cannot just command the Lord. Diba? Minsan may patanong ang Diyos. Ano ba ang meron ka? Ano ba yung kaya mo pang isuko? Kasi minsan yung obedience natin, doon gumagalaw ang milagro ng Panginoong Diyos. Okay? So yun po ang istorya po ng 2 Kings 4 to 1 to 7. Kaya ngayon, ang nangyari, so she went from him and shut the door. Pumasok ka, kunin mo yon, oil na yon, pumasok ka. At kunin nyo lahat, yung mga vessel, yung mga tapayan, yung mga jar, yung sa Ilocano, bornay. Okay, alam niyo ba yung word na bornay? Tapayan. Okay, yung banga. Okay, sabi niya diyan ganyan. So, pour it into all those vessels and set aside to the full ones. So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessel to her, and she poured it out. Now it come to pass, when the vessel are full, that she said to her son, bring me another vessel. Kaya yun po ang ginawa, then pour it into all the vessel. Faith yun. Pagdadala, ilagay mo, ibuhos mo sa tapayan na bakante. Okay, doon sa banga na bakante. Doon sa jar na bakante. Okay, nilagay niya. At kunin niyo lahat ng mga vessel na makita niyo. At yun, napuno ng oil. At yun po, doon po nagmilagro ang Diyos through Elisha. Instruction. Kaya napakaganda sa instruction. Kaya minsan pag nag-a-altar call kami, bakit namin laging sinasabi, lumapit tayo sa harapan. Obedience. Kasi tumitingin ang Lord sa obedience natin. Hindi nagmimilagro ang Diyos dahil sa amin. Nagmimilagro siya dahil sa obedience ninyo. Nagmimilagro siya dahil sa faith na meron kayo. Pakisabi sa katabi, faith, kapatid. Yan. Next slide. Unang-una, tatlong puntos lang po ito. A desperate need for a miracle. Kaya ito po, desperado itong babae, itong nanay na ito. Single mom siya, may 2 siyang anak, saan niya kukunin ang ipapakain? Tapos kukunin pa yung mga pagkautangan nila at kukunin yung 2 anak for slavery. Para bakit? Bayad utang. So sabi niya rito, there was distress in her family. Even Christians are not exempt from trials. She cried out to God and wept uncontrollably, desperately, asking for help. Sana meron tayong desperate na puso, na Lord, kung hindi ka kikilos, emi po ba? Sana meron tayong ganon. Kaya kayong mga nagpipray ng trabaho, nagpipray ng increase sa salary, Lord, di ba? Dapat may desperation tayo.
na wala kang inaasahang iba maliban sa Diyos. Hello? Kaya napaka-importante ho, yung desperation. Okay, sabi niya rito, there was death in her family. It is painful kasi napatay na yung asawa niya. Wala na siyang inaasahang iba maliban sa Diyos. Buti na lang may man of God. Buti na lang may Pastor Elisha. Buti na lang may prophet na Elisha. Buti na lang may servant na natira, na nakausap niya, na nakapakinig sa Diyos. Kaya sabi niya, there was death in her family, mapait. It is painful when he lost our loved ones, her husband, her provider, protector, leader, partner, companion, and her true friend is now dead. Kaya ito, wala na siyang aasahang iba maliban sa Panginoon. Kaya desperado siya nung nakita niya itong si Elisha. Wala na, kukunin na nila yung dalawang anak ko. Namatay na nga yung asawa ko, kukunin pa yung anak ko. Paano na ako? Paano na? Ang buhay ko. May kanta na ganun, di ba? So sabi niya dyan, there was death in her family. Tatlo, may distress, may death, namatay yung kanyang kukunin pa sana yung dalawang anak. There was death in her family. She is a widow with no work and cannot pay her bills. Her creditors are coming to take her sons to pay her debt. Kaya napaka-importante ho, itong attitude ng babae, itong nanay na ito, single mom siya, may desperation. Diba, anong nangyayari sa atin pagka may problema tayo? Saan kaya ako uutang? Sino kaya ang ko? Diba, ang dami natin pwede. Pero, ang huling pinupuntahan natin, Diyos. Hindi first, last na pinupuntahan natin yung Diyos. Kaya nga pagka yung mga sa hospital, di ba, lagi nilang sinasabi, ginawa na namin, yung mga doktor, lagi nilang sinasabi, na ginawa na namin ang makakayanan namin. Yun na lang talaga ang abot kaya. Ipasa Diyos na lang natin ang katawan ng ang iyong nanay, ang iyong tatay. Di ba, ipasa Diyos? Di ba, pagka sinasabi ng doktor na ipasa Diyos, yung bang parang wala ng pag-asa? Pero tayo, pagka ipasa Diyos, yes, ipasa Diyos natin. Eme po ba? Andiyan po ba kayo? Kaya wag tayong matakot sa trials. Okay, kung anak tayo na totoo ng Diyos, wag tayong matakot. Magkaroon sana tayo ng desperation. Every problem, ang tingin mo, opportunity. Wow! Kaya si David, napakaliit niya, napakalaki yung kalaban niya. Nung hinarap niya si Goliath, di ba, pagtingin ni David, oy, ang laki! Kahit pikit ako, tatamaan ko yan kasi ang laki. Ikaw kaya kung haharap ka ng Goliath, mandiliit ka sa sarili mo. Matatakot ka ba? Pero si David, iba yung attitude ng mind niya. Di ba? Opportunity, madaling tamaan. Kaya kung malaki ang problema mo, ibig sabihin, malaki ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Appear tayo, kapatid. Sige, pakisabi mo sa katabi mo, appear tayo. Emi po ba? Malaki ang gagawin ng Diyos. Kaya kayo na nagpipray ng stability, nagpipray kayo ng trabaho, magtiwala kayo sa Panginoon. Pastor, parang imposible. Yung finish pa lang, 2 years na yun natatapusin namin. Isipin mo, 2 years, hindi kami makapagpadala sa pamilya namin sa Pilipinas. Magtiwala kayo. Bakit kayo pinapunta ng Diyos dito sa Finland? Para gutumin? May purpose ang Diyos. Kaya siya nagpadala din ganito ng God's agency for us. Habang naghihintay tayo ng milagro, meron tayong desperation. Pag Sunday, nandito ka. Kakitaan ka ng Diyos ng desperation. Sa pagbabasa ng Bible, hindi, kung magising ako ng maayos, kung maganda ang mood ko, magbabasa ako. Pero kung hindi ko maganda ang mood ko, next week na lang magbasa. Walang ka-desperation eh. Paano nyo i-demonstrate ang may desperation na tao? Sino dito ang magaling? Sino kayang papatayuin natin dito? Sino yung magaling yung may desperation? Yung bang wala siyang pakialam? Diba? Kung umiyak ay umiyak. Kung sumigaw, ay! Diba? Lalabas ang litid man yan, gilagid man yan, tonsil man yan, wala siyang pakialam. Hello? Pagka magpuri ka sana dito, pagka sumamba ka rito, hindi ka sumasamba, pa-cute. Pa-cute. Tumitingin-tingin pa sa katabi. Pag desperado ka, hallelujah! Andiyan po ba tayo?
Ganon ang may desperation. Sino ang gustong mag-reenact doon sa desperado na tao? Sino magbo-volunteer? Lalaki, babae? Sino kaya? Ha? Ay, si Piloy daw. Ikaw, Piloy. Halika rito, halika rito. Halika na. Sige. Isang sigaw lang. Oh, Lord! Yan, yung ganon. Halika na. Sino ang susunod kay Piloy? Oh, Brother Francis, halika na. Binoto ka eh. Sige, yung sumigaw ka. Wala ang taong desperado. Wala siyang pakialam. Kung desperado ka sa Diyos, wala kang kung mapasayaw, mapasigaw, mapatalon, wala siyang pakialam. Ihanda natin ang sarili natin. Sasamba tayo later on. Ililid tayo ni Sister Kate na sumamba tayo na may desperation. Wala kang pakialam. Amen po ba? Bakit natin ginagawa ito? Para magmilagro ang Diyos sa inyong sitwasyon. Amen. God, hindi kita bibitawan. God, I know. Pagpapalain mo ako sa aking paglabas dito. Amen pa yun? Sample natin si Brother Francis. Tingnan nga natin gaano ka-desperado to. Okay. Anong kaya mo lang? Sige lang. Hallelujah! Praise the Lord! Ginaganahan tayo ngayon. Yun ba? Desperation. Sinabi ko bang sumigaw ka lang? So, yung ganon, di ba? Yung meron siyang bugso, meron siyang lukso ng puso, na parang yung pagsamba, yung ginawa niya, pagsamba yon sa Panginoon. Andiyan po ba tayo? Kaya ma-imagine natin yung babaeng lumapit kay Prophet Elisha. Wala na, patay na asawa ko, kukunin pa 2 anak ko. Ang meron lang ako, oil lang. Dalhin mo. Sabi ni Elisha, dalhin mo sa akin. Pumasok tayo sa kwarto. Okay? Ibuhos mo. Hallelujah, Jesus. Andiyan po ba kayo? Ibuhos mo. Kaya pagka sinabi ng Diyos, lumapit ka sa altar. Ibuhos mo sa akin. Amen po ba? Minsan nyo, pag sinabing altar, pumasok tayo sa altar. Wala. Sa CR nagpunta. Paano magmimilagro ang Diyos? Andiyan po ba tayo? Hallelujah, Jesus. Lalo na sa time ng offering. Sa CR nagpupunta, napapaihi. Huwag kayong mag-alala, meron ng offering bag doon. Joke lang. Hallelujah, Jesus. Okay, kaya maano natin yung desperation. Kaya ito ang kailangan natin. Kasi parang napapansin ko sa Finland, medyo mahiyain ang tao. Ganun ba talaga ang Finnish? Ha? Mahiyain ba talaga sila? Ano dito? Mahihain ba talaga ang Finnish? Mahihain. Dito, mahihain ba talaga sila? Mahihain kayo o mahihain sila? O dito, mahihain ba talaga ang Finnish? Mahihain? O mahihain pala sila kaya nakakahawa. Okay? Pero pagdating natin sa Diyos, sana mawawala ang hiya. Mag-rise up ang faith. Mag-rise up ang desperation. Hallelujah. Andiyan po ba kayo? Nung sinabi nila sa amin, maalala ko lang kina Pastora Julie, nung sinabi nila na pauuwiin na yung asawa ko, kasi yung ina-apply niya na visa niya, hindi na ma-extend. Okay? At pauuwiin na siya. At ako naman, naku, ba't ganon? Diba? Kaya nung umuwi kami, umagulgul ako sa Diyos. God, Lord, hindi pwede, Lord. Talagang humingi tayo. Humingi kami during that time. Wala akong inaasahan, kundi yung faith lang kay Lord. Amen po ba? So in 3 weeks time, naghintay kami. Pumunta kami doon sa siyempre, hindi pa ako, pinag-aaral nila ako ng German, hindi pa ako nakapag-aral kasi ng German during that time. Hanggang ngayon, during that time pa ako. Hanggang ngayon, wala pa din. Di ba? Oh. So, yun nga. Pumunta kami sa third week, after ng pangatlong linggo, pumunta kami. Hindi nila ma-decide yung visa na i-release. Okay? Pumunta kayo sa 2nd floor. Hindi nila ma-decide ulit hanggang sa pumunta kami sa 3rd floor, 4th floor, yung pinaka-admin, pinaka-head ng,
magistrat, basta magistrat. So yun po, matanda na siya, tapos ganun nga, pinagalitan ako. Nagsasalita siya ng German, kaya lang hindi ko naintindihan. Kaya lang ang asawa ko, naintindihan niya. Okay, kaya minsan, maganda rin yung hindi ka nakakaintindi. Kasi minumura niya pala ako, nagsasalita na, hanggang ngayon, hindi ka palang nakakaaral ng German. Paano ka mabigyan ng visa? Hindi ko naintindihan. Pero nagpipray ako. I pray in the Spirit. God, konbiktahin mo ang taong ito. Yun ang nasa puso ko. Tinitingnan ko siya sa mata. And then after that, medyo naglaylo. Tapos binuksan niya yung drawer niya. Sabi niya, kinuha niya yung card ko. Das is deine Visum. Galit pa. Bibigay din lang niya pala. Approve pala. Pa-German ka pa, bigay mo din pala. Pagka kahit sarado ang gobyerno ng Austria, pagbukas ang gobyerno ng langit, susuplayan ka ng Diyos. Pakisabi mo sa katabi, susuplayan ka ng Diyos. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Kailangan lang ang desperation, kailangan lang ang desperation, hindi lang sigaw, kundi nandun yung pagpupursige mo. Alam mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya yon, mula noon, nakuha ko yung 10 years na visa ko, na-approvean na siya, na i-continue na naman yung kanyang papers. Okay? At ganun din po sa aming anak. Kaya praise the Lord. At sila, naging citizen na sila doon. Ako, Filipino citizen pa rin. Okay lang. Eme po ba? So yun po, kaya faithful ako sa Pilipino. Okay? So yun po, kaya desperate need for a miracle. Meron ba talaga tayong okay? Kaya kung gusto mo mabago yung anak mo, mabago yung asawa mo, mabago yung sitwasyon mo, magkaroon ng increase, gagaling ka sa cancer, gagaling ka sa malubhang karamdaman, magkaroon ka ng desperation. Sabihin na natin, desperation. Hallelujah. Okay, next slide. Before God performs a miracle, there is often a problem that seems impossible to solve. Okay, before God performs a miracle, there is often a problem that seems impossible to solve. Minsan, ang Diyos nagsisimula sa problema. Inaalaw niya ang challenges. Para bakit? Para wala kang asahang iba maliban sa Kanya. Iba pag umasa tayo, iba pagka may problema tayo na aasa sa Diyos, kaysa yung walang problema. Kaya minsan nga, kung kailan pinagpapala, maraming nawawala. Pero iba talaga kung may problema, kasi aasa ka sa Diyos. Sana kung may problema tayo, sa Diyos tayo aasa. Hello? Hindi sa 5-6. Andiyan po ba tayo? Aasa ka sa Diyos. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kung Finland nga, ang layo-layo, pinarating ka ng Diyos, binuksan niya ang pintuan para sa'yo, God has a plan sa buhay mo. Bakit ka nandito sa Finland? Amen ba yun? Pero mag-ingat tayo sa blessing ng Diyos. Sa panahon ng pagpapala, minsan makakalimot tayo. Kaya sana may blessing man o wala, desperado tayo palagi sa Diyos. Pakisabi sa katabi ulit, may blessing o wala, desperado pa rin tayo sa Panginoong Diyos. Hallelujah! Amen! Amen ba yun? Wala bang mas malakas na sigaw na hallelujah? Kaya don't despise your difficulty. Kaya wag mong itrato, okay, ang problema mo na ibig sabihin na today's problem may become tomorrow's testimony. Kaya do not underestimate, huwag mong tignan, huwag kang tumingin sa sarili mo na kawawa naman ako. Ako ang pinakakawawa sa mundong ito. Ako lang yata ang ganito, buti pa sila. Kaya may kanta si Gary Granada na mabuti pa ang galunggong binabalot ng dyaryo, di ba? Mabuti pa ang kamatis, kinakarga ng bayong. Di ba? Kaya parang awang-awa ka sa sarili mo, mabuti pa sila may trabaho, ako ay walang trabaho. Alam niyo yun?
Parang ang baba, parang tinitingnan mo, parang insecure ka sa mga iba. Dapat pagka mayroon tayong hindi. Kung pinagpala sila, pagpapalain din ako. Kung anak sila ng Diyos, anak din ako ng Diyos. Dapat ganun ang mindset natin. Lalo na dito sa depressive na lugar o continent, dito sa Europa. Mula Switzerland, makita na yung mga German nation, at saka dito, mga Scandinavian, napakalakas ng depression. Lalo na sa time ng winter. Nakakita na ba kayo ng winter? Yung puro yelo, walang araw, makulimlim, punong-puno ng snow, hindi ka makalabas. Dahil bakit? Ang lamig. Di ba? Naiisip mo nung nasa Maynila ka dati, naka-short pant ka lang, may t-shirt ka, kaya lang hindi ka naka-t-shirt, nakalagay dito yung t-shirt. Naglalakad ka sa sidewalk. Pero dito, punong-puno ng tapos yung punong kahoy, walang dahon. May dahon ba ang mga punong kahoy dito? Sa winter. Di ba nawawala sila? Nalalagas sila eh. Meron yung nakaka-endure na trees. Okay, kaya lang karamihan nalalagas. Tapos ang ibon, yung itim, yung raben, yung uwak, pagdungaw mo sa bintana, uwak, sabi niya, uwak. Kahit yung tunog, kahit yung boses ng uwak, nakaka-depress. Kaya kung wala kang Diyos dito, kung wala kang desperation sa Diyos, madidepress ka talaga. Hello? Marami ng ganun na anxiety. Nagsimula sa anxiety at hanggang at later on, overthink ng overthink. Later on, yung kakatink niya ng ka-over niya, katitink at ka-over niya, hindi na bumalik yung isip niya. Andiyan po ba tayo? Pero iba pagka may Diyos ka. Lord, winter ngayon. Pero mainit ka sa puso ko. Yan ang mga anak ng Diyos. Amen ba yun? Wala akong trabaho, pero bibigyan mo ako ng trabaho. Hindi man ngayon. May darating na. Andiyan po ba tayo? Hallelujah. Where people see impossibility, God sees an opportunity to demonstrate His greatness. Kaya don't despise your difficulty. Kaya kung may konting challenge, huwag tayong manlumo, huwag tayong manghina, huwag tayong kung ano-ano mga iniisip natin. Okay? Kaya makita natin, sana opportunity. Sabihin nga natin, opportunity. Sa mga walang trabaho, kandidato ka sa trabaho. Amen po ba? Sa mga may karamdaman, sa mga may sakit, kandidato ka sa kagalingan. Kasi anong pagagalingin sa'yo kung walang sakit? Andiyan po ba kayo? Kayong mga nasa summer ngayon, kandidato kayo sa winter. Kayong mga nasa winter, kandidato kayo sa summer. Kaya kailangan may winter para ma-appreciate mo yung summer. Kaya may summer para ma-appreciate mo yung winter. Andiyan po ba tayo? Kaya ka may problema. Para bakit? Kandidato ka sa miracle. Pakisabi sa katabi, kandidato ka sa miracle. Lakasan mo naman ng konti, yung convincing, yung convincing. Wala man lang energy. Okay, kandidato ka kapatid. Hallelujah. Sa milagro ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Kaya, where people see impossibility, God sees an opportunity to demonstrate His greatness. Kaya ibig sabihin, opportunity na makakilos, makagalaw ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Next slide. Her problem brought her closer to God, not farther away. Kaya kung kailan may problema ka, doon ka pa nanlalamig. Kung kailan may problema ka, doon ka pa umaalis sa Diyos. Sana, kung may challenge ka, may trials ka, doon ka lalapit sa Diyos. Pastor, pagkalalapit naman kami sa'yo, wala ka namang gagawin eh. Ipagpipray mo lang naman kami eh. Of course, saan ako kukuha ng milyones ko para ibigay ko sa inyo? Andiyan po ba kayo? Pero kung lumapit tayo lahat sa Diyos ang sasagot sa bawat problema natin. Andiyan po ba kayo?
Hallelujah, Jesus. Kaya not farther away. Huwag tayong umalis, huwag tayong lumayo. Pagdating ng pagsubok, dapat malapit tayo sa Diyos. Okay? She cried out desperately for help to the right person, a man of God. Hindi kami Diyos, man of God lang kami. Servant lang ako. Okay? Yung mga leaders ninyo, servant lang din sila. Okay? Kaya patuloy tayo kilalanin ang binigay ng Diyos na authority din sa kanila. Kaya patuloy na mahalin natin yung mga life grouping natin dito sa Turco. Hello? Sino ang nakapag-join nung last week ng life group? Pakiwagayway naman ang kanyang kamay. Ayun. Oh, praise God. At least, unti-unti. Okay? Maka-join, ma-value din natin ito later on. Maganda, meron tayong spiritual family. Okay? Meron tayong spiritual family na malaki, meron tayong spiritual family na maliit. Ano ang bumubuo sa malaki? Di ba yung maliit? Pag malakas yung, matatag yung maliit, matatag din yung malaki. Intindihan po ba natin? So, she seeks the counsel of a servant of God and obeys the man of God. Si Elisha yon. Okay? Na sinunod yung instruction. Pumasok ka. Sabi niya, pumasok ka. Isarado mo ang pinto. Kunin mo lahat yung mga vessel. Okay? Para ilagay natin. Ilagay mo, ibuhos mo. Kapiranggot lang. Minsan ganun kumikilos ang Diyos. Kapiranggot lang ang hinihingi niya. Bakit nakapagpakain si Kristo ng 5,000? People, anong ginawa ni Kristo? Anong sabi niya? Anong meron kayo? Di ba yung mga disciple na yung kaisipan nila, parang sinasabi nila, Lord, alam mo naman, nandito tayo sa bundok. Walang bakery dito, nagpapakuha ka pa ng tinapay. Pwede nilang sabihin yun eh. Pero sabi ni Kristo, ano ang meron kayo? Oh, buti na lang, may isang mama doon. May isang bata. May baon siya. 5 tinapay at 2 isda. Buti na lang itong bata, inoffer, binigay niya sa Panginoong Diyos. Andiyan po ba tayo? Ano ang kaya nating i-offer? Di ba yung tubig? Alam ba natin yung tubig sa atin? Yung tubig poso? Di ba? Walang tubig yon. Pagka gaganon mo, wala. Pero lagyan mo muna ng tubig. Isang pitsil na tubig. O, depende na kung ano yung pwede na ipasok doon bago siya. Tapos ipump mo, lalabas ang tubig. Andiyan po ba tayo? Kaya ngayon, tanong ng Diyos to fulfill the miracle na para sa iyo. Ang tanong niya ngayon, ano ang kaya mong ibigay? Hindi ko ibig sabihin na pera lang ang pwede nating ibigay. Ang oras, ang devotion, ang pagpunta ng church, pagpunta ng Bible study. Kaya ba nating gawin yon? Hello? Amen ba kayo rito? Hallelujah ba kayo dyan? Praise the Lord ba kayo dito? Oh, ba't parang mahina? Praise the Lord ba kayo rito? Praise the Lord! Pag sumama yung boses ng asawa ko, malakas talaga. Nagpapasalamat ako sa Diyos na may gifted ang asawa ko sa boses. Hallelujah, Jesus. Kaya pagka pumunta ako sa crowd, pagka andun yung group ni Pastora Julie, kasi malaki silang group eh. Pagpasok ko pa lang sa restaurant, alam ko na, hinahagilap na ng tenga ko yung boses niya. Asan ka na? O, detect ko na eh. Andyan na. Kaya nga mister, di ba, alam na natin, di ba, ang boses ng ating mga asawa. Hello? O, tignan nyo, totoo. Amen. Kaya pagka hindi mo raw alam pa yung boses, hindi mo ma-distinguish yung boses ng asawa mo, ay nako, baka may problema kayo sa communication. Okay, balik tayo. Your doubts, fears, worries, and pride can block your miracle. Kaya yung mga doubt natin, kikilos ba ang Diyos? Kung pupunta ba ako sa church, kikilos ba talaga siya? Diba? Marami tayong mga fear, marami tayong mga takot. Worries and pride. Okay? A problem is not the end of life. Okay? Kaya, pagka may problema ka, hindi katapusan ng mundo yan. Hello? Hindi po katapusan, kundi beginning
ng miracle mo yan. Kaya every time na may challenge kami sa ministry, every time na mag-occur yung karamdaman ni Pastora Julie, alam ko nang ginagawa ko. Every time na siya'y mag-pain, every time na siya'y mag-aray-aray sa kanyang mga nararamdaman, ako naman, raba siya, nagpapasalamat ako, nagpipray na lang ako. Yun na lang ang tanging natutunan ko sa time ng kanyang pain. At praise God ngayon, nalampasan niya ang COVID, yung time ng COVID na yon, doon talaga siya nagkasakit ng halos 2 taon na in pain siya na walang ma-diagnose ng doktor. Pero during that time, hindi ako nanlumo, hindi ako umatras sa mga misyon, hindi ko sinabi, Lord, tumigil ko muna ako sa pag-church ko, tumigil muna ako sa pag-mission ko, pagalingin mo muna asawa ko bago ako pumunta. Pero ang nangyayari sa akin, ang natutunan ko during that difficult time, and even to my wife, natutunan namin na magtiwala sa time nasa pagsubok kami. Iba ang pagtitiwala natin pagka may pagsubok. Kaya mga kapatid, kung dumaranas man kayo ng pagsubok, dumaranas man kayo ng mga mabibigat na sitwasyon sa buhay, tumakbo tayo lahat sa Panginoon. Kumapit tayo lahat sa Diyos. Hello? Amen ba yun? Hindi, huwag kang kumapit. Kung may problema ka, ito nangyayari sa maraming karnal na pag-iisip. Pag may problema, kakapit sa patalim. Pag kumapit ka pa sa patalim, masusugatan ka. Amen po ba? Huwag kang kumapit sa mga kung ano-anong bagay. Kumapit ka sa Diyos. Kapit tayo. Amen. Hallelujah. Kumapit tayo sa Panginoon. Hindi yung kung ano-ano mga didesisyon na natin mali-mali at later on regret. Lagi ko nga sinasabi, wala pa akong nakitang tao, tumagal na po kami sa ministry, lahat ng mga nagkaedad na nakakausap pa namin as of now, ay wala pang nagsasabi sa amin na, Pastor, alam mo, matanda na ako, 83 na ako, pero salamat, praise God, successful akong lalakero o babaero. Wala namang nagsabing ganun eh. Salamat. Pag kami mga ganung mali-maling desisyon, tingnan mo, puro regret. I'm not saying it in a condemnation, okay? With condemnation sa mga ganung pangyayari. Nangyari na tapos na yun, magtiwala ka sa mahal ka pa rin ng Diyos, kahit nagkamali-mali tayo. Kaya lang, kailangan nating i-save yung mga next generation para hindi na sila kailangan masaktan bago matuto. Andiyan po ba tayo? Amen po ba? Hallelujah, Jesus. Kaya kami po, di ba, pinagtatawanan lang kami nung una. Parang hindi kami totoo. Para kaming mga kung ano-anong stranger sa lugar ng Austria, sa Upper Austria. Pinagtatawanan na nila kami. Pero ngayon, purihin ng Diyos. Nagpatuloy kami. In spite of those things, ngayon binaliktad lahat ng Panginoon. Kaya we give the glory to the Lord. Saan man kami, nagpapakumbaba kami. Kung saan kami nakarating ngayon, hindi dahil sa wala kaming problema, kundi dahil sa mga problema ang pinagdaanan namin, ang dami naming natutunan sa buhay. Andiyan po ba kayo? Amen po ba? Hallelujah. Every miracle begins with a problem. Kaya kung may problema ka, kandidato ka sa milagro. Next slide. The miracle begins with what God has put in your hands. Your faith, your prayer, your gifts, time, resources. Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Wala na kaming iba na inaasahan. Okay? Yung simula namin kay Pastora Julie sa Austria noon, that was 1999. Nasa maliit kaming kwarto. Pagka nasa kwarto kami, pagka magluluto kami, yung upuan namin yung kama. Pagkakain kami, sa kama din ang lamesa namin. Kaya pagka nakaupo kami sa kama, abot namin ang lahat. Pwedeng nagluluto nasa kama, pwedeng kumain nasa kama. Pag umupo kami, yun ang sofa namin, yung kama. Naging kawawa ba kami? Nagpatuloy kami naglingkod sa Panginoon. Mula sa maliit, binigyan kami ng mas malaki. May kwarto at may malaking sala. Pwede nang tumira ang 4 na tao. 3 kami kina Jeyus plus yung nanay ko. Tumira kami ng mahabang panahon doon. Pero nagpatuloy kami sa Panginoon. Yung pagsayaw ko noon, yung pa rin ang pagsayaw ko para pagsamba. Yung devotion ko noon, yung pa rin ang devotion ko hanggang sa ngayon. Nakita ko, inelevate ng Diyos. Nagmilagro ulit siya, dinala kami sa mas malaki. 2 kwarto, mas malaki ng sala.
Andiyan po ba tayo? Kaya kayo, kung noon maliit ang kwarto nyo, maliit ang bahay nyo, ngayon, pinalaki ng Diyos, binigyan pa kayo ng kotse. Huwag kayong tumigil dyan. Marami pang milagro na darating. Kaya huwag kang mag-relax sa pananampalataya. Huwag mawala yung desperation mo. Marami na akong nakita nung umiiyak sila, nung puno sila ng problema. Lord, wala na! Akong lalapitan maliban sa'yo. Nung nakuha na niya lahat ng blessing, tatawagan ko siya, hindi ka ba mag-church, kapatid? Hindi ka ba mag-attend ng Bible study sa prayer meeting? Pastor, marami akong appointment ngayon eh. O ba, pa-appointment na. Samantalang noong walang-wala eh. Grabing magtiwala sa Diyos. Kaya minsan ang blessing nagiging sumpa. Totoo, hindi. Kaya yung mga blessing natin, huwag ninyong sambahin. Yung blessing ninyo, isuko natin sa Panginoon. Hallelujah. Amen po ba? Mag-amen nga yung mga inaantok. Na may ipagpagawa. Even si Adan, di ba? Nung sabi niyang ganon, anong sabi niya kay Adan? Bigyan mo ng pangalan. Okay, ng mga hayop. Okay, siya, nagbigay siya. Yun ang trinabaho ni Adan. At yun nga, ay nakita natin, no? Ang pinagawa ng Diyos sa kanya, ginawa lahat ni Adan bago siya pinatulog ng Diyos. Hello? Tapos nung paggising ni Adan, ano ang nakita niya? Wow, man. Hello? Kaya pinatulog yung lalaki, pinatulog yung Adan ng Diyos. Pero pinagawa niya, ito yung mga pangalan nito. Kaya ngayon, nung paggising ni Adan, nakita niya ngayon si Eva. Kaya sabi niya, wow, man. Siya man lang siya, pero ito nakita niya, wow, man. Kaya wow, man kayo. May womb kayo, kami wala, man lang kami. Naintindihan niyo? Andiyan po ba tayo? So ngayon, okay, mga husband, kaya wag tayo magrereklamo sa Lord, binigyan tayo ni Lord ng parang mahirap pakisamahan. Oh, kasi sabi ni Adan, pwede niya sabihin, Lord, malay ko dyan. Kinausap lang niya yung ahas eh. Malay ko dyan. O, di ba? Sabi naman ng mga kalalakihan daw, Pastor, paano namin maintindihan? Tulog kami nung ginawa siya ng Diyos. O, mukhang tulog talaga ang tao dito. Andiyan po ba tayo? Ibig sabihin, pagka may papagawa ang Diyos, may milagro ka. Hello? Kaya yung asawa mo, it is a miracle. Pakisabi sa katabi, thank you kapatid. Pakisabi sa katabi, kapatid, you are a miracle. Hallelujah. Si Mrs., sa mga Mr. and Mrs., sabihin nyo, husband, Mrs., you are a miracle. Ayan. Kaya nung lumabas yung anak namin na si Jeyus, sabi namin, anak, you are a miracle baby. Kasi sabi ng doktor, nung lumabas, ay nung nasa sinapupunan pa si Jeyus, sabi ng doktor, diagnose siya, may butas na kanyang puso. Sabi ng doktor, ino-offer nila agad ang i-abort. Di ba, darling? I-abort na daw. Kasi may butas ng puso. Sabi namin, hindi. Pag binigay ng Diyos yan, ibibigay ng Diyos. Pag binigay ng Diyos yan, bubuhayin ng Diyos. Yun ang faith namin. Kaya nung nag-rise up din yung problema, ma-anxiety kami eh. Pwede kaming manervyos, pwede kaming madistract sa pagsunod namin sa Panginoon. Pero sabi namin, hindi. Bubuhayin ito ng Diyos. Kaya pinaglaban ni Pastora Julie sa hospital. So ngayon, nung lumabas si Diyos, tignan ninyo, kung naniwala kami sa sinabi ng doktor, tignan nyo, ang laking mama na ngayon. Hallelujah. Yung pala, yung nakita nila, parang scar. Scar lang. Na parang ano tawag nun? Parang, alam mo, ano yung Tagalog ng scar? Peklat. Parang may peklat sa kanyang puso. Hindi pala butas. Kaya pagka titignan mo sa parang butas kasi. O kung bumigay siya, oo, kasi nabutas siya. Sige na nga. Di wala na tayong taga-camera dyan.
Hallelujah. Andiyan po ba kayo? Wala kaming taga-bitbit. Pagka sa eroplano, maglagay ng maleta namin sa eroplano. Wala, kasi minsan hindi ako abot eh. Oh, praise God. Na-extend. Kaya, ano yan, better version ni Jonathan. At least na-increase ng height niya. Di ba? Kasi pag magtaas siya ng ganon. O, di ba? O, tingnan mo kung kaya kung maniwala kayo, ang dami nating paniwalaan na promises ng Diyos, yung mali pa natin, yung mali pa ang pinaniwalaan natin. Kaya kung may pagsubok kayo ngayon, mahirap na sitwasyon kayo ngayon, magtiwala kayo sa Panginoon. Sabihin natin, may gagawin ng Diyos sa sitwasyon ko. Hallelujah. Huwag kayong magpa-depress. Huwag kayong bumigay sa lungkot. Huwag kayong bumigay sa overthinking. Kasi sa overthinking, instead na mag-overthink ka, mag-faith ka na lang. Kasi yung energy na ginagamit mo sa overthinking, yun din ang energy na ginagamit mo to have faith in the Lord. Sa faith ka na lang. Bakit sa overthinking ka pa? Amen po ba? Sa faith, kumikilos ng Diyos. Sa overthinking, nadidegrade na yung mga buhay natin, ay yung physical natin. God uses small things to do extraordinary and amazing miracle. The story of the widow, the widow, the 5 loaves, and si Moses. Makita natin, pag sinabi ng Diyos kay Moses, taas mo yung staff mo, the shepherd staff. Itaas mo, nahati. Kung sabi ni Moses, ba't ko pa itataas? Diyos ka naman eh. Hatiin mo na, ipataas-taas pa ako. Di ba ganon tayo minsan? Hello? Andiyan pa ba kayo? Pagka sinabi ng Diyos, punta tayo sa altar. Ba't pwede naman dito? Kailangan mo ba sa altar? Di ba? Obedience kasi, mga anak. Obedience. Yung nakakita ka ng Diyos ng pagsunod. Small things of obedience, makakita ka ng malaking milagro. Hallelujah, Jesus. Next slide. God has used empty vessel to be filled with miracle. If we are hungry for God, He can fill us with miracles. Kaya patuloy sana tayong magutom. Sa Mateo 5 verse 6, if we are hungry for God, di ba sabi niya dyan, blessed are those who hunger. Di ba? For His righteousness, for they will be filled. He can fill us with miracles. We need to empty ourselves of doubt, worries, sin, mga kasalanan, pride, unforgiveness. Maraming yung pride natin, iprito na natin yung pride natin, i-fried mo na. Okay? Kasi yan po ang the healthiest food daw na dapat nating kainin is yung pride natin. Kahit marami kang kainin, hindi ka madadiabetes. Andiyan po ba kayo? Mapapabuti tayo pag marunong tayong kumain ng pride. Hello? Oil symbolizes the Holy Spirit. Presence, power, and provision. Kaya yung oil na ibinuhos symbolizes the Holy Spirit. Kaya kapag tayo magpapuspos, magpapuno sa banal na Espiritu, yung presensya niya, yung provision niya, yung power niya, tingnan mo, malakas ka, matibay ka. Ano mang pagsubok mo, malalabanan mo. Matatayuan mo ang pagsunod mo sa Panginoon. Fill your life by trusting in the Lordship of Jesus and His Word and promises. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Amen po ba? Sabihin nga natin, magtitiwala ako sa Panginoon. Last point na po natin. Number 3, God performs the miracle when we trust and obey. Alam niyo ba yung kanta? Trust and obey, for there's no other way. Na-ra-ra-ra-ra-ra is to trust and obey. Trust and obey. Yun lang, magtiwala. Diba? Magtiwala sa Panginoon at magsumunod sa Panginoong Diyos. She gathered many vessels, poured oil into them, and a miracle of provision occurred by selling the oil. Okay? She paid her debt and lived with her children. God's promises follow obedience. Obedience positions us to receive miracle, provision, answered prayer, victory, healing, restoration,
and revival. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, revival. Ayan, pampagising yan. She obeyed exactly what the man of God instructed her. Even the command doesn't make sense. Kaya minsan yung pagsunod sa Diyos, minsan it doesn't make sense. Ang tanong, sumunod ka ba? Minsan may conviction mayroong prompting ng Holy Spirit. Di ba? Pag sinabi niya, pumunta ka sa baba, pumunta ka sa baba. Ako naman, pupunta ako sa baba. Wala naman. Di ba? Wala naman. O babalik ako. Sasabihin ko, wala naman. It doesn't make sense. Pero nakakitaan ka ng Diyos ng pagsunod. Pag once na nasasanay ka na may nakakapakinig ka, na alam mo na ito na boses ng banal na Espiritu, marami kang matutumbok na milagro. Kaya pagka minsan, anak, ipatong mo yung kamay mo. Papatong ko. Anak, katulad ni Pastora Julie noon, wala naman ito, hindi naman ito pero may revelation ang Lord. Nung siya nagkakasakit, nasa Upper Austria kami. Hindi maintindihan yung sakit niya. Nahihilo, ang sakit-sakit ng tiyan niya. Ang daming pain mula ulo hanggang talampakan. At nakahiga siya. Pag-pray mo ako, darling, sabi niya. Hinang-hina siya. Pinag-pray ko siya, Lord. Hallelujah. Nag-speak in tongues kami. Nag-faith na ako. Pinag-pray ko na siya. Pero nung kumalma ako, meron akong picture na nakita. Tubig, baso, tubig, lagyan mo ng konting asin. Wala naman ako, hindi naman ako nurse para may medical ako. Hindi rin ako scientist. Diba? Pero sinunod ko lang. Punta ako sa kusina, ginawa ko agad. Hot, warm water, asin. Yun. Darling, sabi ko, inumin mo ito. Sabi ni Pastora Julie, ano ba yan? Inumin mo na. Diba? Pinainom ko. Ininom naman niya. Kasi obedient naman yan sa kanyang husband. Ininom niya. Kasi hindi ko naman ipapainom ang lason Kaya ininom niya. Mamaya after, aba lumakas. Aba maganda. Aba nakalabas kami kinabukasan. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Andiyan po ba tayo? Kaya katulad ng ganon, 5 loaves. Kaya sabi ni Jesus, I cannot do anything. No? What God, ano yung ginagawa ng Ama, ginagawa ng Anak. Kaya si Son, tinitignan niya ang ginagawa ng Ama. At yung pag nakita niya, gawin din niya sa tao. Pagka ginawa niya sa tao, nagkakaroon ng milagro. Naintindihan po ba natin? Emi po ba? Ganon. Kaya tignan mo, kahit nung nagpapagaling siya ng bulag, okay? Anong kinuha niya? Diba? Nag-pray siya. Anong kinuha niya? Early in the morning, nag-pray na siya. Kumuha siya ng putik. Dinurahan niya ito. Tapos, inilagay niya. Pero huwag mo itong gawin kung hindi ito pinakita ng Diyos sa'yo. Andiyan po ba kayo? Baka kukuha kayo. Sandali, kukuha ko ng putik sa labas. Dudurahan mo pa. Tapos hindi gumaling kasi emosyon mo lang. Hindi kopyahan ito. When God reveals something, di ba? Napakaganda, ma-reveal, ma-receive natin ito. At pag ginawa natin, milagro yan. Andiyan po ba kayo? Hallelujah, Jesus. Kaya the widow put her faith in the command of the man of God and poured out the oil into the vessel. It did not stop until there were no more empty vessel available. Alam nyo, kukumpletuhin ka ng Diyos. Pagkasabi sa katabi, alam mo kapatid, kukumpletuhin ka ng Diyos. Amen po ba? Katulad ng widow, walang-wala siya, pero kinumpleto siya ng Diyos. Diba? Ano yung kailangan? Nabayaran yung mga debtors. Okay? Hindi pa nakuha, na-save yung kanyang anak. At pwede pa silang mabuhay sa natira. Hallelujah. Kaya yun po din ang nangyari po sa amin. At hanggang ngayon, hindi man kami yumaman ng pera, pero yumaman kami sa serbisyo sa Diyos. For the glory of God. Amen? At hanggang ngayon, si Pastora Julie, buhay siya. Kasi sabi niya sa Lord, nung nagkikidil si Pastora Julie sa hospital, Lord, kukunin mo na ba ako? Sabi ni Julie din sa Lord, God,
ano yun? This is not the way. Ay, not this time and not this way. Not this way and not this time. At after that, I have a dream. Maalala ko na ngayon, I have a dream. Meron akong baby. Dala-dala akong baby na makapal ang kanyang buhok. Di ba? Baby siya, siguro 3 to 6 months old na baby. Tapos ang lusog. Oy, nakikinig. Di ba? Dream yun dream. As nakatulog ako. Di ba? Kinakargo, tuwang-tuwa. Gumaganon. Tumatawa yung baby. Tuwang-tuwa. Tapos gumaganon yung mga kamay niya. Gumaganon siya. Tapos tuwang-tuwa siya. At tawa ng tawa na baby. Napakalusog na karga-karga ko. That's the dream. And after that, nangusap ang Diyos. Kaya niya binuksan. Kaya niya na-extend. According kay Pastora Julie ito, na natetestify niya. Dahil in-extend siya ng Diyos, doon naman nagsimula ang GAC Finland, Great Awakening Church. At ngayon ko lang napagtanto na yung baby na dala-dala ko, it is a baby church. Akala ko kung magkakaroon pa kami, bibigyan pa kami ng kapatid ni Jay, sana, salamat. Kaya lang, it is a baby church, spiritual baby. At tignan mo, kung tinitignan ko sa mga ibang church, iba ito, iba. Ito malusog ang Finland. Yung faith ninyo, yung pagsunod nyo, nandun na lahat yung pagsunod nyo. Kaya tignan nyo, kumikilos ang Diyos. Even church building, ipinrovide niya para meron tayong mapagsambahan na ganito. Nagre-renta tayo, kaya lang provision ng Diyos yun. Marami naghahanap, mahirap maghanap. Sa amin sa Late, ngayon medyo struggle kasi hindi nila pwedeng ipagamit yung school. Kaya naghahanap ng ibang lugar. Pero dito, stable tayo. Hindi ko sinasabi na mas konti ang pagkilos ng Diyos sa Late. Ibig sabihin, kaya na-challenge din sila na mag-pray para bigyan din sila ng permanente na lugar. At ang mabuti na isa pa, binuksan ng Diyos ang milagro na na-register tayo legally as a church sa Finland. Hallelujah. It is a miracle. It is a miracle. Yung mga nakita ko walang trabaho, sabi nila, Pastor, ipag-pray mo, yung trabaho, matanggap mo ng trabaho, wala na. Ngayon may trabaho na sila. Hallelujah. Wala bang palakpak sa Lord? Hallelujah. Hindi ako ang Diyos. Pag tama ang paglilingkod natin sa Panginoon, maraming mga wala ng ganito. Walang kotse, ngayon nagkakotse na. Walang bahay, ngayon nagkabahay na. Kaya kung wala ka pang kotse at wala ka pang bahay, kandidato ka. Pakisabi sa katabi, kandidato. Kandidato kayo. Hindi lang senator ang kandidato, hindi lang mayor ang kandidato. Hello? Kandidato tayo sa milagro ng Diyos. Ma-challenge lang tayo mga kapatid. Hindi tayo bumibigay sa depression. Wala yata, walang pag-asa, walang ganon. Tingnan mo, lalo kang lulungkot. Kaya yung mga malulungkot na tao, mahahaba ang mukha. Kasi malungkot. Humahaba yung mukha nila. Pero tayo na anak ng Diyos, may problema man, para tayong kalabasa. Hallelujah. Diba? Napapahallelujah pa rin. Andiyan po ba tayo? Kaya, the miracle is that as long as there are empty vessel, God's oil never runs out. Ang tanong, okay, next slide. Last slide na po natin. Okay, God is teaching us to trust Him personally with desperation, perseverance, unconditional obedience, and surrender. Wala kang trabaho, wala ka pang salary, surrender to God. Napakaganda yung sumuko. Buti pa nga daw yung hold-upper sumusuko tumataas ang kamay Di ba pagka pinatas ng pulis, hold up to, ay pagka pulis to, di ba? Taas ang kamay, tatas nila. Pero tayo kaya, yung sitwasyon ninyo, kaya mo bang isuko sa Panginoon? Or you can do it by your own self? Kaya tignan mo, pag ginagawa mo for yourself, tapos walang nag-appreciate, bigo ka. Naprostrate ka kasi wala mo lang nagpasalamat. Kasi you do it by yourself. But if you're doing it by the Lord, by the strength of the Lord, wala mang pumansin sa'yo, okay ka. Hindi ka insecure, secured ka. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Pakisabi sa katabi, amen ka ba? Andiyan po ba tayo?
Hallelujah. We exercise our faith in God publicly so that others are involved in miracle. We exercise our faith in God privately by closing the door and pouring out the oil. Kaya you close the door. Kaya pagdating, naghahanap ka ng milagro sa Diyos, you have to close the ears. Bakit yung door? Para wala siyang marinig na doubt. Ganon din sa atin. Para anuhin mo yung ano mo. Tenga mo sa boses ng kalaban na, posible yan. Di ba? Hindi ako naniniwala dyan na prayer. Hindi ako naniniwala dyan na pag-altar-altar call pa. Hindi ako naniniwala dyan. Kaya nga sabi ng Diyos, pumasok ka. Siguro kung yung babae na yun, yung nanay na yun, European thinking, baka sasabihin niya, pwede naman sa labas, bakit pa sa inside? Bakit pa sa loob? Kasi bakit hinihintay ni Lord yung obedience? Bakit mahirap ba yung pumasok sa loob? Kaya tayo, pagka naghihingi tayo, isarado mo yung pintuan ng tainga mo. Para sa doubt, masaraduhan. Para yung mga reasoning. Para yung mga, yung mga kaisipan na doubt. Di ba? Para masaraduhan. Para wala kang gawing iba, kundi ang magtiwala sa Diyos. Hallelujah. Bago kami pumunta dito, nagkaroon kami ng isang birthday celebration. Pumunta kami sa isang bahay. Napapansin ko yung isang mama. Dati malusog, pero nagkita kami doon sa birthdayan. Pumayat na. Sabi ko, lumapit siya, Pastor, tignan mo naman, payat-payat ko na. Sabi niya, o bakit ho? Kasi senyoren na po siya. Senyoren. Tama ba yun? Senior, German pala yung senyoren. Senior na siya. So yun. At, Pastor, payat-payat ko na. O anong nangyari ho? Sabi ko ganyan. Siyempre, inosisa ko. Sabi niya, Pastor, mula ulo hanggang talampakan, lalo na sa tiyan ko masakit. At ilang doktor na babalik-balik ako sa hospital, pabalik-balik din ako sa doktor, wala silang ma-diagnose na sakit. Okay, sige, kain muna tayo, kumain muna kami. So, pinabayaan ko muna kasi ang daming na-busy ako sa pagkakamay ng tao eh. Kasi ayaw ko, minsan, may stock up ako minsan sa isang tao. Kaya ako, okay, kamay muna para makamayan ko pa lahat. So yun, lumapit ako sa lahat. Kumain na kami, nag-praise and worship kami. Nag-share ako ng konting word. Di ba? Tapos after that, pagkatapos ng aalis na sana kami, ay hindi pala ako nag-share ng konting word. Nag-speech ako. Ano tawag nito? Nag-culture of blessing ako. So yun, tapos na kaming ganyan. Paalis na ako sa pintuan, nagpapaalam ulit ako. Lumapit ulit siya. Sinalubog niya ako sa pintuan. Pastor, isama mo ako sa prayer kasi ganito talaga, hindi ko na maintindihan. Ang feeling niya, katapusan na niya. Talaga as in, napayat na siya. Sabi ko, sige, sasama kita, ilalagay kita sa prayer group para ipag-pray ka ng marami. Kasi kailangan ko umalis kasi may second ako na appointment. So yun po, pero sabi, nung pagganon ko, sabi ng Holy Spirit, ipag-pray mo. So binalikan ko, sige, wala nang sabi-sabi, let's pray. Dahil sinabi mo, ipag-pray kita, pinag-pray ko. Taas mo yung kamay mo, ilayhas mo siya. Nilayhas ko siya. Hallelujah. Pinag-pray ko ng miracle healing. Biglang natumba. Birthday celebration, may natumba. Na bigla siyang nahulog. Bigla siyang nawala ng malay ba. Tapos, lumapit din si Pastor Roger, pinag-pray namin ng healing miracle. Receive your miracle. Whatever the devil na na-penetrate sa tiyan mo na yan, umalis ka. Yun. After 2 minutes, nakapagmuray-muray siya. Nakapagmuray-muray. Nahimasmasan. Papailocano ako eh. Nahimasmasan. So sabi niya, Pastor, wala na yung matigas sa aking tiyan. Dati matigas ito, kanina matigas. Pero ngayon, wala na rin yung pain. Hallelujah. At nagkita kami nung linggo, Pastor, wala na talaga. Sabi niya, hallelujah.
Miracle after miracle after miracle. Kung ginawa niya sa iba, gagawin niya rin niya sa'yo. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Gagawin niya rin sa'yo. Pakisabi sa katabi, gagawin din ni Lord sa'yo. Hallelujah. Amen. So yun po. Kaya nagkita kami, kaya nung nagpunta po kami dito, ay nakita namin, nabalitaan ko siya na napaka-healthy na niya. At I believe, sabi niya, wala na. Yung bang, siya kasi, may background siya kasi sa mga nakaraan, involved sa witchcraft, mga ganun ba. Okay? Pero nakita namin na nagmilagro ang Diyos sa kanya. Andiyan po ba tayo? So yun po, kaya kung gusto natin ang miracle, kumilos ang Diyos, whatever sitwasyon na meron ka, mapa-anak, mapa-finances, mapa-kalusugan, problema sa trabaho, problema sa bahay, o stability man dito, or extension ng papers, or whatever na needs, ilapit natin ngayon sa Diyos. Amen po ba? Worship team please, inaanyayahan ko po kayo. Sige po, tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Ngayon, katulad ni Elisha, tanong niya sa balo, ano ang meron ka? Walang-wala na siya. Kapiranggot lang na oil ang meron siya. Baka passport lang ang meron ka. Baka faith na lang ang natitira. Punong-puno ka ng problema, challenges sa pamilya sa Pilipinas, or challenges ngayon sa physical mo ngayon, or pinagpipray mo na approval ng mga anak mo para makapunta sila dito, or trabaho. Ano ang meron ka? Dalhin mo sa Panginoong Diyos. Diba? Wala akong dala, Pastor. Wala akong dala, Lord. Ang dala ko lang ay maisuko ko ang buhay ko.